Eto mga kababayan, umpisahan natin. Naku po, may pagdaragdag sa senatorial lineup po mga bossing ng PDP laban or PDP wala ng laban. Akala ko wala ng laban to. Bakit hanggang ngayon PDP laban pa din yung inilalagay nila? Di ba sabi nila tinanggal na nila yung laban? Oh, sino daw po ang dumagdag sa PDP laban mga bossing? To, isa na naman pong mukhang walang mapapala ang bayang Pilipinas dito sa tao na ito. Ay hindi, anak ng Diyos to. Kaya parang hindi normal na tao to, di ba? Duterte senatorial candidates. Padapa. National Coordination Meeting. Ang dinagdag daw ho, mga bossing, Pastor Apollo C. Kibuloy, official ng kabilang sa Duterte senatorial lineup ng PDP laban. Magugulat pa ho ba tayo dun, mga kababayan, mga bossing? Best friend ng ating Pangulo o dating Pangulo yan. Natural lang ho, kahit na patong-patong ang kaso, sige, patakbuhin, no? Baka makatulong sa pagtatanggol sa mga Duterte, si Kibuloy. Ano magagawa niya? Nasa oblo. At pagka minalas-malas pa ho yan, mga kababayan, ang lipad niyan, Estados Unidos. Hinihintay, hinihintay ng FBI ho yan. Basahin nga natin to. News pala ng semena ito. Kasabay ng ginanap na pagtitipon ng PDP laban, no? Sa Davao City, formal nang inanunsyo ng partido ang kanilang buong suporta sa kandidatura ni Buloy, para sa Senado. Sa isang makasaysayang pagtitipon ng Davao City, formal nang inendorso ng PDP laban si Kibuloy bilang bahagi ng Duterte senatorial lineup. Mga bossing, wag na ho nating pa-disqualify itong si Buloy. Magsasayang lang tayo ng pagod dito kapag yung sinabi natin hindi dapat pinapatakbo yan, no? Patong-patong ang kaso tapos malalala pa yung mga kaso tapos hinahayaan tumakbo. Wag na tayong gumanon. Bakit to? Sayang lang oras natin dyan eh. Anak ng tipaklong, yung mama na yan, nasa 27 yung pangalan niyan. Naglalaro sa 27 hanggang 38, mga kababayan. So, sabi ni No One Else, 2 may topak, 1 fentanyl at 1 may sayad na Diyos daw. Kapag ho tayo, nagsabi pa, si Kibuloy hindi dapat payagang tumakbo. Parang sinayang lang ho natin ang oras natin, mga bossing. Hayaan nyo na ho. At wala din naman hong nangyayari doon sa kanilang kandidatura. Sino-sino po ba ang nakapaloob na doon sa Duterte senatorial candidates? Isa-isahin natin. Nandyan pa talaga si Robin Padilla. Siguro ho, mga bossing, akala nila, iniisip nila, pag ipinaskill natin yung muka ni Robin Padilla, iboboto ng taong bayan itong mga naka-line up na ito. Pag pinaskill natin yung muka ng dating Pangulong Duterte, iboboto ng sambayan ng Pilipino yung mga mukhang naka-line up dito. Ang hindi nila alam, pag sinalpak mo yung mga pagmumuka nitong mga to, mga kababayan, Diyos ko po, buti na lang inilagay nyo yung pagmumuka ni Robin Padilla at ng dating Pangulong Duterte. Nalaman tuloy namin kung sino yung hindi mga iboboto. Di ba? Naging mas madali tuloy sa amin na magdesisyon kung sino yung mga iiwasan namin mga pangalan. Di ho ba, mga kababayan? Akala ho yata nakatulong. Naku, eto mga bataan o mga senator ni Digong, saglit lang. Matandaan nga ito. Maisulat ang mga pangalan. Hindi ho sa balota. Kung di ho, sa scratch paper, iiwasan. Kapag kadating ng botohan, eto, Salvador Philip. Naku, nasa listahan ni Duterte to. Iiwasan, lalakpasan. Rodante Marcoleta. Iiwasan din ho yan, mga kababayan.
babalik ho sa isipan ng taong bayan kung ano yung mga pinagsasabi at mga ginawa nitong mga senador ni dating Pangulong Duterte. O, lalong-lalo na ho, mga bossing, eto, si Tobats. Si Tobats na wala na, hilong-hilo na ho, mga kababayan. Anak ng tinapa, hindi na alam kung saan pupunta yung kanyang kandidatura. Ano? Kapag ka ho nakakita ng survey na number 10 siya, aba, paniwalang paniwala. Kapag ka naman ho nakita na yung kanyang survey nasa number 15, hindi naman po kapani-paniwala yung survey na yun. Pag pabor ho sa kanila, aba, paniwalaan natin yan. Pag hindi ho pabor sa kanila, aba, alam nyo naman yung mga survey na ganyan, negosyo yan eh. Biglang gano'n na ho yung mga mga sasabihin nila. Si Bongo naman no, mga bossing, mixed emotion. Ano? Dito, sa nakikita ko dito, sa listahan, hindi ko ho kilala yung iba dyan eh. Si Ipe, ayan. Si Ipe, yung nagsabi sa atin na mamatay na kayong mga basher. yun yung tandang-tanda ko kay Ipe, mga bossing. Si Bongo, mixed emotion. Bakit to? Siya lang yung makakapasok sa senatorial lineup na nakikita ko ho dito. Samahan mo ba naman ang Robin Padilla dyan? Nakada ho may interview, parang hindi ho alam kung ano yung sinasabi. Magpapasa ng bill, hindi alam kung ano yung nakalaman doon. At mismong siya tumataliwas doon sa bill na ipinapasa niya. Balik tayo kay Bongo, mixed emotion. Siya lang ang mananalo eh. Tapos pagka panalo pa o kapag kaano pa, ayun, maa-ICC pa, biglang serve ng warrant of arrest. Bongo, panalo ka sir? Oo, nanalo tayo sa eleksyon. Eto, tanggapin mo ang warrant of arrest mo. Halika, sumama ka sa amin. Eto ang premyo mo. Ayun, lipad. No? Sa Netherlands, mga kababayan. Ay, Diyos ko po, Lord. Tapos isama mo pa. Sige nga, kung matatanda ko, etong isa, hindi ko kilala to. Si Lam, di ko kilala. Si Salvador, pang 27, naglalaro sa 27. Lahat po sila naglalaro sa 27 hanggang 35. Yung mga pangalan. Si Buloy, sama-sama ho sila dyan. Sino to? Si Marcoleta, nandun din ho. Si Bato, pang 10 hanggang pang 15. Maaari pang malaglag talaga. Si Bongo, posibleng makapasok o manalo. Si Jimmy Bondok, kasama doon sa mga linya ni Buloy. Tapos yung isa, hindi ko din kilala. Tapos isang senador ho, mga kababayan, Robin Padilla, na alam naman natin, malaki ang utang na loob kay Pastor Apollo Kibuloy, mga kababayan. Robin Padilla yan, mga bossing. Robin Padilla yan. Mahilig sa mukbang sa Senado. Dahil na nga po napag-usapan natin si Binoy, mga bossing, ituloy na ho natin kay Binoy, mga kababayan. May speech ho ang ating number 1 senator. No? Hinihimok po ang bayang Pilipinas na iboto daw ho. Sino? Di siyempre, si Buloy. Hoy, hoy, Buloy. Huwag kang magbibigti dyan, ha? Kasalanan sa yun. Kasalanan sa Diyos yun. Anak ka pa naman ng Diyos. Kasi sa kanta ng parokya ni Edgar, mga kababayan, si Buloy, nagbigti di ba? Buloy, wag mong gagawin dyan yan. Alam namin, mahirap ang kinalalagyan mo dyan sa oblo. Pero hindi yan ang solusyon. Ang solusyon dyan, para gumaan ang buhay mo, call jacks. Call jacks o kaya jabol. Yan. Jabol ka na lang. Simple ka na lang. Jumabol doon sa gilid, Alam namin, mahirap ang kinalalagyan mo. Kung yung dati, ang mga nagmamasahe sa labas, amoy palmolive. Yung mga ngayon, alos na yatang mga buhok. Di ba? Kung dati, sinasabi ng mga nabiktima, di umano, na happy ending. Diyan, jabol-jabol muna. Gedli ka muna ng gano'n, Harap sa pader, gedli, simplehan mo lang, ganun lang.
paano ano lang, doon mo na din tapon. At least, kahit pa paano, nalakpasan mo. Di ba? Huwag magbibigti, huwag mong gagayahin si Buloy doon sa kanta ng parokya ni Edgar, okay?